Ito ang trompeta, tinatawag sa English na Golden Angel's Trumpet, Devil's Breath at Datura, na may scientific name na Bergmansia aurea. Ang kulay ng bulaklak nito ay madilaw, samantalang ang Bergmansia arborea sa English ay Angel's Trumpet ay kulay puti at creamy white ang kulay ng bulaklak. Ang Bergmansia suebolens naman ay tinatawag sa English na Brazil White Angel Trumpet. Ang kulay naman ng bulaklak nito ay puti na may dilaw o pink sa parting ibaba sa may bunganga ng bulaklak. Ang mga halamang ito ay ginagamit noong una sa pangkukulang, panggagaway at ginagamit din namang panggamot. Ang dahon at buto nito kapag nakain ay napaparalisado ang kalamnan, nagkakaroon ng pagkalitong pag-iisip, pagbilis ng tibok ng puso, pagkatuyo ng bibig, hindi pagdumi, kakakita ng mga guni-guni at nakakarinig ng kung ano-ano, lumalaki at lumiliit na balimbing tao, paralisado ng kalamnan sa mata at kamatayan. Subalit sa kasalukuyan ito ay pinagkukunan ng gamot na hallucinogen. Ito ay isang uri ng gamot na nakakapagpabago ng kamalayan ng pag-iisip na ginagamit noong una upang makipag-usap sa mga espiritu. Ginagamit din ito bilang truth serum. Ito ay isang uri ng gamot na kapag pinainom ay nagsasabi ng katotohanan. Ginagamit ito sa mga pag-iimbestiga sa mga krimen. Subalit hindi ito tinanggap sa US sapagkat ito ay nagsasabi na paglabag sa human rights. At tinuturing itong isang uri ng pagpapahirap bilang halamang gamot noong una. Hindi ito kilala ng ating mga ninuno bilang halamang gamot sapagkat wala pa nito noon sa Pilipinas. Ito ay unang pinakilala na bilang halamang pangdekorasyon na unang pinadami sa Baguio at lumaganap na sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa ibang bansa, ang dahon nito ay tinatapal sa mga pigsa upang mabawasan ang sakit at lumabas ang mga nana. Ang pinatuyong dahon nito ay ginagawang sigarilyo bilang gamot sa asma. Subalit ang pamaraang ito ay hindi ligtas. Ang tangkay at dahon nito ay ginagamit bilang pangtanggal ng pamamaga. Ang mga dahon nito ay ginagamit na panggamot sa mga tumor, pampababa ng lagnat, sakit dulot ng rayuma, sa iba't ibang sakit at kirot, dermatitis, pamamaga ng itlog ng mga lalaki, sakit ng ulo, mga nagnananang sugat o bukol, at mga pamumulikat, na ang mga dahon nito ay nagsisilbing panapal. Ang tinunaw na dahon nito ay pinaiinom sa may mga problema sa sikmura at kalamnan, pampasuka, pampakalma sa mga pag-iisip, at pampurga. Subalit ito'y hindi na ipinapayong gawin lalo na ipapasok sa katawan dahil sa mga side effect na dulot nito. Ang mga bulaklak naman ito ginagamit sa homeopathy.